Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Aksidente ko lamang pong nadiscovery ang YouTube channel niyo nung minsang hindi ako makatulog dahil sa sakit ng ulo. May medical condition po kasi ako na nagkakos ng severe insomnia ko. At advice ng doktor na makinig ako ng mga kwento. Hindi naman sinabi kung horror or love story. So nitong January 2024, naganap ako ng kwentong horror sa YouTube. Gawa ng ayaw ko naman ng love stories. Kasi puro na ako K-drama sa Netflix. At syempre, hindi naman ako nakakatulog. Kaka-scroll ko noon ay yung mga videos mang lumabas. Sa iba't ibang channel mo lahat ay nag-subscribe ako para lahat ay mapanood ko. Kaya mula noon ay ito na ang ginawa kong pampatulog. Salamat, Ma'am. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jewel. Taga Manila ako. 35 taong gulang at may pamilya na ngayon. Gusto ko lamang ibahagi ang naranasan kong kababalaghan. Nang minsang dumalaw ako at nagstay ng 1 buwan sa kapatid ko sa may bandang Tagaytay. Yung kapatid ko ay merong resort sa bandang Tagaytay. Hindi ko na lamang babanggitin kung anong lugar at anong pangalan ng resort. 2017 yun nangyari. Bale, sa resort na rin po sila nakatira. Pangalanan na lamang natin na Leia ang kapatid ko at Leo naman ang husband niya. Yung resort nila ay merong hotel sa loob, restaurant, spa at villas. Na bawat villa ay may kanya-kanyang swimming pool at fence. Iba pa yung malaking pool sa tapat ng hotel kaya sobrang laki talaga ng lugar. At malayo sa mga subdivisions o kabahayan. Kaya halos puro puno ang mga nakapaligid sa labas ng resort na ito. Yung bahay na tinitira nila ng kapatid ko ay nakatayo sa bandang kanan at pagpasok mo ng malaking gate. Katabi siya ng malaking tangke ng buong resort. Yung bahay ay may 5 kwarto at malaking CR na may 3 cubicle sa loob. Sa unang kwarto pagpasok sa main door, katapat ng malaking living area at kitchen. Yun yung tinutulugan ng kapatid ko, kasama ng asawa at anak niya. 6 na buwan pa lamang po ang pamangkin ko noon. At ako naman ay nagstay sa pangalawang kwarto. Kasunod ng kwarto nila at yung 3 pang ibang kwarto ay wala ding tao. Sila lamang pong nakatira doon noong panahon na yon. Dahil yung kasambahay ay stay out sa kadahilan ng ayaw umanong magstay doon dahil natatakot umano ito sa gabi. Bali ang pwesto ng mga kwarto ay magkakaharap. Tapos sa dulo ay banyo. Hapon yun nang mayatid ako ng driver from Manila. Ayos naman. Umidli pa ako pagdating ko. Kinagabihan, medyo natatakot na akong pumikit dahil yung kwarto ay may malaking salamin na naka-install sa bandang taas ng headboard ng kama. Tapat ito ng bintana. At yung bintana ay katapat naman ng tangke sa labas na may puno ng mangga. Pinilit kong matulog gawa ng magja-jogging pa ako kinabukasan noon. Nakatulog naman ako pero 1:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil nakarinig ako ng babae at lalaki na nag-uusap. Mabilis ang mga salita nila. Pero hindi ko maintindihan kung anong lingwahe. At nagmumula ang tunog na yon sa mismong labas ng bintana. Nung una, akala ko yung kapatid ko lang at asawa niya kaya chinat ko siya para magtanong kung gising pa sila, kung nag-uusap. Hindi po na-deliver yung message ko nun. Ibig sabihin, walang internet.
Tumayo ako sa tapat ng pinto at nagbabaka sakaling marinig ko ang kapatid at bayaw ko na nag-uusap sa may sala. Nilapit ko pa yung tenga ko pero sa loob lamang nun. Natatakot akong lumabas ng kwarto dahil nakakatakot din po talaga yung itsura ng hallway lalo papuntang CR. Tahimik doon. Kaya humiga na ulit ako dahil tumigil na rin naman ang nag-uusap. Nakatulog ulit ako na nakatagilid para sa bandang pinto. Maya-maya ay nagising ulit ako pero hindi na dahil sa nakarinig ako ng may nag-uusap, kundi dahil may babaeng pumasok sa mismong kwarto ko. Kitang-kita ko siya, Sir Seth. Yung kasuotan niya ay nakapangmadre habang kumakanta ito. Pero yung kanta, hindi pang simbahan. Hindi ko alam kung binabangungot ako dahil dilat na dilat ang mga mata ko. At kitang-kita ko talaga ang pagpasok niya at paglapit sa kama kung saan ako nakahiga nun habang patuloy itong kumakanta. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ako makagalaw nun. Sumisigaw ako pero hindi ko alam kung bakit hindi ako naririnig ng kapatid ko. Nang malapit na siya sa kama, dahan-dahan siyang umupo, Sir Seth. Ramdam na ramdam ko ang paglubog ng kama. Sobrang lambot ng foam ng kama. Kaya alam kong may umupo nun. Patuloy pa rin siya sa pagkanta. At nung akma na niya akong hahawakan sa ulo na parang hihimasin ng buko, doon ay bigla akong nanumbalik sa ulirat dahil sa katok sa pintuan. Dali-dali akong napaupo at hingal na hingal. Bigla akong binuksan ang pintuan. Yung bayaw ko, naroroon. Sabi niya, gising pa daw siya dahil may tinatapos pa siya mga trabaho sa computer. Meron umano siyang naririnig na naghahalo ng kape dahil nag-uumpugan umano ang tasa at kutsara. Kaya inakala niyang ako yon. Pero yun nga, napag-isip-isip niya rin na hindi ako nagkakape. Kaya tiningnan niya umano ako pero wala naman daw po ako sa may kusina. Walang katao-tao doon. Yung kusina ay kasunod lamang ng living area na parang condo style ito. Nauna yung kitchen at living area bago mga kwarto. Hindi ko na muna ikinuwento dahil sigurado ako na ako din ang matatakot. Naisip ko na lamang na sa tanghali ko na lamang ikikwento ang naranasan ko na yon. Hindi na ako nakatulog pa. Hinintay ko munang magliwanag bago ako nakatulog ulit. Sumunod na araw, napag-isip-isip kong wag na din munang sabihin dahil baka magkatakutan kami. Sumapit na naman ang gabi. Hindi na ako nagpatay ng ilaw. Nagising na naman ako ng mga bandang alauna na may nag-uusap na naman na babae at lalaki. Mabilis na naman ang mga salita nila na hindi sa Pilipinas ang lingwahe nun. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana para pakinggan. Doon ay medyo lumakas ang pagkakadinig ko na nagmumula nga sa labas ng bintana. Sobrang natakot ako at kabadong-kabado dahil naiisip ko na baka nakaupo lamang sila sa mismong tapat ng bintana na yon. Parang Espanyol ang mga salita nila, Sir Seth, pero napakabilis na mga katagang binibitawan. Yung tipong nagsasalitan sila sa pagsasalita. Halos hindi ako makagalaw kaya tinawagan ko ang kapatid ko sa mismong number niya para siguraduhin magigising siya noon.
Sinagot naman ng bayaw ko dahil tulog na tulog daw ang kapatid ko. Sinabi kong puntahan ako at takot na takot ako noon. Pinuntahan naman ako ng bayaw ko. Doon ay binulong ko sa kanya. Napakinggan niya ang tunog sa bintana. Paglapit niya doon, nawala bigla ang ingay. Kaya medyo napahiya ako noon dahil tinanong ako ng bayaw ko na baka manukulang ako sa tulog. Nga pala Sir Seth, yung bayaw ko ay hindi naniniwala sa mga ganyan. Lalo na sa mga multo at aswang dahil sa relihiyon niya, kaya narespeto ko na lamang ito at hindi ko na pinilit pa na maniwala sa akin. Bumalik na lamang ako sa higaan noon. Kinabukasan, sinabi ko sa kapatid ko ang naranasan ko. Tinawag ko din po yung guard doon para samahan ako sa gilid at sa bandang tangke para alamin kung anong meron doon. May isang kwarto doon na tambakan ng mga hindi na ginagamit na mga gamit. Matanda na rin yung guard. Taga doon lang din daw sa kabilang barangay at nagkwento din ito sa akin na meron siyang nakikita sa bandang tangke na mag-asawa. Pero ang mga kasuotan daw ay parang yung mga sinauna. Madalas umano silang makakita lalo pag walang tao at gabi na. Kaya nga daw sinasamahan siya ng anak niya sa guardhouse kapag gabi na nun. Matapos naming magkwentuhan ni Tatay Guard, nagpaalam na ako sa kapatid ko na babalik na ako sa Manila. Babalik na lamang ako kako sa kanila pag dumating na yung isa pa naming kapatid. Pero hindi siya pumayag nun. Nakiusap siya sa akin na samahan ko daw silang mag-ina dahil aalis ang bayaw ko at isang linggo mawawala. Napilitan na lamang ako, kaya nagstay pa rin ako nun. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Kahit antok na ako ay ayaw ko talagang ipikit ang mga mata ko. Yung extra foam na nilatag ko sa baba ng kama ay doon ako humiga. Yung kama ay nilagyan ko ng gamit ko at mga iba pang unan. Ayoko nang matulog sa kama noon. Dahil baka pag nag-iba ako ng higaan, hindi na ako makarinig ng nag-uusap na parang Espanyol. At hindi ko na makikita pang madre. Nakatulog ako sa sobrang antok na. Nakarap ako banda sa pinto at nakatalikod sa may pader. Eto na naman. Yung hindi ko alam kung bangungot ba o totoo. Dumilat ako at kitang-kita kong bumukas na naman ang pintuan nun. Pumasok ang babae na nakapangmadre. Pero sa pagkakataon na yon, may hawak na siyang rosaryo. Dire-diretso itong umapak sa foam. Ramdam na ramdam ko ang pag-apak niya. Dahil lumubog na naman yung bandang harapan ko. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ako makagalaw nun. Nagdasal ako ng paulit-ulit hanggang sa napaiktad ako at hingal na hingal. Pero hindi ko alam kung bakit parang hinihila na naman ako na makatulog nun. Nilalabanan ko pero wala. Nakatulog ata ako pero nakikita ko ang nasa harapan ko. Naroroon siya. Hindi ito umaalis. Nakaupo lamang ito habang kumakanta. Maitim ang mukha niya, lalo na sa bandang mga mata niya, na para bang walang puti nun. May talukbong siya sa ulo na gaya sa ginagamit ng mga madre. Ganun na ganun ang kasuotan niya. Hindi ko alam, Sir Seth, na akala ko, alam mo yun, katapusan o kamatayan ko na dahil pakiramdam ko, titigil na talaga ang paghinga ko nun. Nagdasal ako ulit.
Maya-maya ay napaiktad na naman ako at hingal na hingal. Akma na akong babangon nun para kunin ang tubig sa gilid. Sa may tumbler pero hinihila talaga ako na bumagsak at makatulog ulit. Hanggang sa napahiga na naman ako. Nakatulog na naman ako pero nakikita ko ang nangyayari sa paligid ko. Pero sa pangatlong pagkakataon na yon, hindi na madre ang nakaupo sa harapan ko, kundi babaeng nakapangkasal. Yun nga lang, yung boses at kanta na ginagawa ng madre, parehong-pareho sa nilalabas na tunog ng babaeng ito. Nakabelo siya na parang sa unang panahon. Parang makaluma na yung gown niya. Maliit ang mukha pero maitim ang mga mata. Sa pagkakataon na yun ay pinilit ko na talagang labanan at magising. Paulit-ulit akong nagdasal pero tila babaliwala. Hindi ako nagigising. Nauubusan na rin ako ng hininga nun. Sa huling pagkakataon, sumambit ako ng mga kataga sa dasal. Pinilit ko talagang mawala yung nakikita ko. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang sarili kong nakadilat na, nakaupo. Doon ko na nakuha yung tubig. Hindi na ako nakatulog nun. Kinabukasan, sinabi ko sa kapatid ko na hindi ko na kaya. Natawagan na niya yung kapatid namin na isa dahil nahihilo na rin po ako sa kakulangan ng tulog. At nakakaramdam na rin ako ng medyo hindi okay na pakiramdam na parang magkakasakit. Dali-daling tinawagan ng kapatid ko ang bunso namin na pumunta. 26 years old ito. Tawagin na lamang natin sa pangalang Ami. Kinahaponan ay dumating ang kapatid ko. Kinuwento ko lahat kaya pinagpasyahan po namin na huwag na dun matulog, kundi sa pangatlong kwarto na. Sa pangatlong kwarto, ang bed frame ay gawa sa bamboo na may makapal na foam. May vanity mirror at cabinet. Side tables na lahat po ay antique na. Sumapit na naman ang gabi pero kampante na ako dahil may kasama ako. Nagkwentuhan muna kami hanggang alas 12 bago kami nagpasyang matulog na. Ako yung banda sa bintana nakahiga. Yung kapatid ko ay sa tapat ng pintuan. Malawak ang kwarto. Mga 6 na hakbang pa mula pinto bago makarating sa kama. At 2 hakbang naman mula bintana papunta sa kama. Nasa paanan naman namin banda. Nakapwesto ang vanity mirror na antik na. Bandang alas 2 na madaling araw. Kinakalabit ako ng kapatid ko pero nakatalukbong siya. Dinilat ko ng bahagya ang mga mata ko. Naisip ko, loko tong kapatid ko . Nakatalukbong tapos ako, bukas na bukas sa mukha. Parang lugi yata ako nun. Buti na lang at wala akong nakita. Hindi ko din naman ginalang mata ko kaya dali-dali pong nagtalukbong na rin ako. Bumulong ako sa kanya. Sabi ko, bakit? Ayon sa kapatid ko, narinig niya umunong bumukas ang pintuan nun. Ako naman wala akong narinig. Ang sabi niya sa akin, bukas umano ang pintuan. Tingnan ko umano. Siyempre hindi ko or ayaw kong tingnan Sir Seth. Kaya sumiksik ako sa kapatid ko at ganun din siya. Nakatalukbong kaming pareho. Maya-maya pa, narinig namin na parang bumukas o sumara ang pinto. Dahil yung langit-lit lamang po yung naririnig namin. Walang tunog ng doorknob na sumara o bumukas.
Hindi na kami nakatiis noon, Sir Seth. Nagsisisigaw na kami at nagtatatalon sa kama. As in, yung sigaw po namin siguro, kung may mga guest na nagsiswimming ay baka magulat sa amin noon. Hindi namin tinigilang sumigaw dahil sa takot hanggat walang pumupunta sa amin. Maya-maya, dumating na ang kapatid ko na nagtatatakbong pumunta sa amin noon. Doon nila kami inabutan na nakatayo sa kama at tumatalon. Takot na takot kaming nagkwento kaya ang ending noon, sa sala kaming lahat natulog. Sumunod na araw ay ayaw na naming matulog kahit sa iba pang mga kwarto. Lalo na nung umalis yung bayaw namin. Lahat kami sa sala natulog gabi-gabi. Doon din po namin pinatutulog gabi-gabi yung waitress sa hotel at yung nagmamasad sa may spa. Para madami kami. Naroroon pa rin yung paramdam pero palakad-lakad lamang ang naririnig namin. Natatakot man pero dahil marami kami ay hindi na po ako masyadong nakaramdam ng kung anong pagkabalisa. Pagkatapos ng isang buwan, umalis ako at sila po ay lumipat na rin ng bahay. Huling punta ko sa resort na ito noong Pebrero 2024. Hindi na rin ako natutulog doon. Dalaw-dalaw na lang po dahil sobrang nakakatrauma talaga. Lahat ng mga empleyado doon ay marami ding karanasan, lalo ang isang guard sa main gate at guard sa lobby ng hotel. Pero pinabless na rin po yun. Madalas din bisitahin ng family friend naming pare ang lugar para masigurado na mawala na umano ang mga kung anong masasamang nilalang na naglalagi doon. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Nais ko sanang magbahagi ng kwento ko. Joy na lamang ang itawag niyo sa akin. Tubong Antique. Hindi ko nababanggitin kung saang lugar. Sana'y magustuhan niyo ang kwento ko. Base sa sarili kong karanasan. Pinilit lamang ako ng kapatid kong si Tibor na ibahagi ang kwentong ito. Bata pa lamang ako ay kilala ako sa aming lugar dahil sa masipag ako at merong itsura. Dahilan kung bakit lagi akong nagkakasakit at dinadala sa manggagamot. Maputi ang aking balat. Mahaba at bagsak na itim ang aking buhok dahil alagang-alaga ito dati ng aking amain. Siya yung naglalagay ng mantika galing sa kinayod na niyog. Lana kung tawagin sa amin. Maliit lamang ang aming lugar at isa kami sa nasalanta ng bagyong Frank. Kung naaalala niyo nung taong 2008. Na-wash out ang aming lugar kaya nilipat ng gobyerno sa paanan ng bundok na medyo malayo na sa ilog noon. May binili na lupa ang tatay ng nanay ko kaya doon kami pansamantalang nakatira. Habang kinoconstruct nila tatay ang bahay na tinatawag bilang housing project. Nung lumipat na kami sa bagong bahay sa housing, doon nagsimula ang kababalagan. Daanan kasi yun, Sir Seth, umano ng mga elemento. Partikular na ng mga engkanto. Tahimik ang lugar tuwing gabi at wala pang ilaw dati. Ang gamit lamang namin ng mga panahon na ito, gasera. Naglalaro ako kasama ang kapatid at kaibigan ko ng tagutaguan. Hindi pa kami natatakot noon kahit na nagtatago kami sa buong lugar namin kasi nga maliit lamang yon. Pagpatak ng 9:00, nagsisiuwian na kami. Ito lamang ang hindi ko maintindihan kung bakit kapag tahimik na ang aming lugar, ng mga bandang 10:30, merong umuugong na sasakyan ng motor kahit wala namang motor noon sa aming lugar.
Nung minsang tiningnan niyo ng lola ng aming kaklase, lalaki umano ang nakasakay at may bitbit na asag. Yun po yung ilawan na ginagamit ng mga tao dati. Simula pa lamang yun ang kwento. Dahil ang karanasan na hindi ko makakalimutan ay noong namatay ang childhood friend ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Neneng. Noong daycare pa lamang kami ay magkaklase na kami ni Neneng at ang dalawa ko pang pinsan na lalaki. Sa both sides ng mga magulang ko noon. Tuwing wala kaming pasok ay naliligo kami sa dam o intik. Kasama si Lalet at ang kapatid nito na tinatawag namin sa pangalang Neneng Punga. Hindi ako bully noon. Baka isipin nyo grabe ang ugali ko. Yung Punga po kasi Sir Seth ay parang, alam mo yung parang ngongo. Ganun sa amin to. Pero Neneng lamang din ang tawag ko sa kanya. So bali ayun na nga. Sa school ay nagkikita din kaming apat pero hindi ko nakakausap masyado dahil ahead ako sa kanila. Samantalang yung dalawang Neneng ay kaedad ko. Silet ang pinakabata sa amin. Focus kasi ako dati sa pag-aaral at hindi ako masyadong naglalaro gawa ng strikto si tatay sa akin tuwing may mababa akong grado. Pinapalo niya ako. May kuryente na noon sa lugar ng mga panahon na ito. Kasama ko ang apat sa pangangahoy at pagkatapos ay sinasakyan namin ng kahoy habang nagpapatangay sa agos ng ilog. Konektado ito sa intik at diretso ligo na noon. Kasama ko pa si Neneng noon, Sir Seth. Sa intik naliligo din ako. Pero sa kabila siya kasama ang isa pang Neneng at si Let. Nauna na kasi ako noon. Nagbabantay din ako ng baka kapag free time ko kaya hindi kami masyadong nagkikita. Hapon bago siya namatay, kasama ko siyang naglalaro sa bahay. Alam niyo yung linoleum na may design na diamond? Bagong bili kasi yun ni nanay. Doon kami naglalaro ng Tintin Baka. Tahimik na tao si Neneng pag kinakausap mo ay ngumingiti lang. Mahiyain at sobrang bait. Pumunta ako kila Lola sa kabilang bukid. Mga bandang 4:00 na kasama ang pinsan ko. Biyernes ng hapon noon dahil doon kami matutulog. Samantalang Sabado ng hapon ay balik na naman kami sa bahay. Noong umuwi ako ay binalita sa akin ni nanay na wala na yung kaibigan ko. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o ano basta napapaisip ako kung bakit gawa ng wala namang sakit yon. Ganito ang kwento ni Let at ni Neneng Punga. Naligo si Neneng kasama nila sa ilog na mga 12:00 noon at gumagawa ng bubon. Yung parang ipunan ng tubig. Lahat ng mga nanay noon ay nasa bayan na may kinuwang assistance para sa mga bata. Naabutan si Neneng ng nanay niya pa uwi at pinagalitan dahil hindi pa nakapag-igib ng tubig. Yung bubon na ginawa ay maraming lumalabas na tubig na kung tawagin sa amin ay tuburan. May nakita umano si Neneng na puting bato na kumikislap. Pinakita pa niya ito sa kasama niya. Pero noong nagigib na siya ng tubig ay nakita ng kaklase ko na pinsan niya na naglalakad siya na kalahati lamang ng katawan niya ang nakikita. Hindi na umano makita ang paa niya. Pero hindi lang nila yon pinansin. Kumbaga, nahiwagaan lang. Pagkatapos niyang gumawa ay pumunta siya kila Let at Neneng Punga. Sa kanila siya nagsabi na masakit umano ang likuran niya. Mula pa pagka-uwi niya ay sobrang sakit na umano ng likod niya noon. Sabi niya kay Let, tingnan ang kanyang likuran. Habang tinataas ni Let ang damit niya,
Nakita niya roon ang hugis bilog na kumikinang na sinlaki ng 5 piso. Noong binaba na ni Let ang kanyang damit, sinabihan niya si Neneng na sabihin sa nanay niya ang nangyari pero hindi ito pumayag. Nung kinukulit siya ng magkapatid, nagalit na nanlilisik ang mga mata nito at sinabing, hindi umano. Naging dahilan ito kaya napaatras sa magkapatid sa takot. Pakiramdam nila ay nagiba ang ugali ni Neneng. Lumaki ang boses niya na parang hindi sa kanya. Umuwi si Neneng noon sa kanilang bahay at natulog. Nalaman na lamang ng ina niya na patay na siya. Hindi na nagising pa. Ayon naman sa tita niya ay hindi pa daw patay si Neneng dahil noong inimbalsa mo na siya, narinig niya na sumisigaw umano ito habang umiiyak. Sabi nito, "Nay, hindi nay, buhay pa ako." Sa Tagalog, "Wag nay, buhay pa ako." Hindi kami pumunta ng lamay nung dumating na ang bangkay dahil takot ako at mga kaibigan ko. Nakikinig na lamang ako sa mga kwento ng pinsan niya. Pero sinabihan ako ni nanay na pumunta sa lamay na yon. Ang ginawa ko noon, Sir Seth, ay nagbungkal ako ng kamote. Kamoting baging para dalhin sa bahay nila pang merienda dahil nga kamado ako at medyo natatakot na rin. Sunod-sunod na gabi, napapanaginipan ko siya. Lagi niya akong niyayayang maglaro. Sumapit ang gabi na pumunta ako ng lamay. Tiningnan ko ang kanyang kabaong. Alam mo, Sir Seth, gabi yon. Malamig ang panahon pero ang mukha ni Neneng pinagpapawisan. Makikita mo talaga ang pawis at para siyang buhay. Makikita mo sa mukha niya na parang natutulog lamang siya. Ayon sa mga kwento ng mga pinsan niya, kahit na binuburol pa lamang siya nung unang araw, nagkakalampagan umano ang mga bote ng tubig sa kusina. Gaya ng sabi ko, masipag siya. Siyang nag-iigib at nag-iimbak ng kahoy sa bahay nila. Sabi ng kanyang lola, pinalakad buhay ang kanyang kaluluwa. Kinuha umano ng mga engkanto, kinulong, at ibang katauhan lamang ang sumanib sa katawan niya. Hindi na umano nila pinadaan sa bintana dahil alam naman nila na magiging saging ito. Wala naman nila sila magagawa noon para mabalik pa ang dating buhay ni Neneng. Habang nag-aaral ako na binuburol siya, nagtatanong ang aming guro sa pinsan niya kung ano ang nangyari at kung bakit ganoon. Sa bahay ay may photo album kami na tinatago ni nanay mula sa pagkabata ko dahil ako ang panganay. Nung binuklat ko ang litrato dahil naaalala ko kasama ko siya. Alam niyo, nung mga oras na yon, bigla akong nanlamig gawa ng tinitigan ko ng mabuti ang litrato namin at napagtanto ko na lagi kaming magkatabi ng graduation. Mula daycare yon, sinanay pa yung teacher namin nun. Nakatitig yun sa mukha ko habang gumingiti ako sa litrato. Nakatagilid siya. Titig na titig sa mukha ko nun. Nung tingnan ko ang isang litrato ay nakatingin ulit siya sa mukha ko. Kuha naman yun nung school election. At siyang kinuha ko na representative sa room nila. Nagtataasan ng mga balahibo ko tuwing tinititigan kong litrato. Yung mga kaklase ko naman na pinsan niya, binibiro nila ako na baka engkanto na yung sumanib kay Neneng. Lalaki yon at nagkakagusto man sa akin. Siyempre dagdag takot na naman yon. Gabi-gabi ay nanginginig ako sa takot at kapag bumibisita ako sa lamay niya, takot na takot akong umuwing mag-isa. Kaya naman bilang lamang ang pagpunta ko sa lamay na yon. Nung nilibing na siya,
Napanaginipan ko uli siya na niyayaya niya akong maglaro pero sinabihan ko siya mismo sa panaginip ko na, "Neng, di ba patay ka na? Huwag mo na akong gambalain at hindi na ako makikipaglaro sa'yo." Ngumiti lamang siya at hindi na lumilitaw sa panaginip ko magmula noon. Pagka-graduate ng elementary ay lumipat na kami ng bahay sa ibang lugar. Minsan sa isang taon lamang kami nababakasyon. Takot na takot ako habang sinusulat ang kwentong ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganong nilalang. At ito ang aking naranasan na malapit sa kamatayan. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lancel. At ito ang kwento ko. Nakarating po ako sa Dresden, Germany kasamang aking mga magulang noong 12 taong gulang pa lamang ako. Nagrenta kami ng apartment at malaki ang kwarto para sa amin. First time ko din makakita ng ganito kalaki pero medyo may pagkamasikip na building. Ang aming balkonaya at mga bintana ay nakaharap sa parking lot. At napansin ko na gabi-gabi, ang mga ilaw sa kalye ay kalat-kalat na naiwan na karamihan ng mga sulok na nababalot ng kadiliman. May 2 patay na puno sa magkabilang gilid ng gusali na mas lalong naging katakot-takot sa akin noon. Nagsimulang magtrabaho ang aking mga magulang sa isang pabrika na malayo sa aming apartment. Kaya naiwan ako mag-isa. Nag-aaral din ako sa Dresden Elementary School na isang mahalagang detalye sa kwentong ito. Isang gabi, nag-aaral ako dahil ang susunod na araw ay araw ng pasukan. Nakaharap ako sa dingding at sa kanan ko ay ang saradong balkonahe. Habang nagbabasa ako ng takdang aralin, may narinig akong daing sa may labas noon. Malakas yun na parang marinig mula sa aming apartment sa ika-4 na palapag. Parang isang babae ito. At bilang isang bata na laging gustong tumulong, naisip ko na kailangan niya ng tulong noon. Binuksan ko ang pintuan ng balkon at sumilip. May babaeng nakatayo sa likod ng ilaw ng kalye. Pero parang nagtatago rin siya sa may likod nito. Kumikislap ang mga ilaw kaya hindi ko halos makilala ang mukha at payat na katawan. Pero masasabi kong babae siya dahil sa buhok at hugis nito. Ang nakabuka ng aking bibig sa gulat ay ang katotohanan na siya ay mga nasa 30 talampakan ang layo mula sa gusali. Pero bakit naririnig ko pa rin ang daing na yon? At ang isa pa sa pinagtatakang batang ako, bakit parang ako lamang ang nakakarinig nito? Walang ibang tao sa paligid kundi kami lang. Tinitigan ko lang siya bago ako bumalik sa loob para kunin ang phone ng aking ama na iniwan niya sa akin for emergency. Tinext ko si mama at bumalik sa balcony. Naroroon pa rin ang babae pero parang lumapit siya sa isa pang streetlight. Para bang papalapit ito sa tuwing tumatalikod ako. Tinawag ko si mama habang nakatitig sa babae. Binuga ng hangin ang aking takdang aralin kaya bumalik ako sa loob para kunin ito. Pagbalik ko sa balkonahe, yung babae, 2 streetlights na lamang ang layo mula sa gusali namin. Ilang hakbang lang mula sa pinto ng building yon. Iniisip ko kung pinaglalaruan niya ako at gusto nang tumawag ng pulis pero sa tingin ko ay wala naman akong dahilan.
hindi naman siya mukhang banta o nanghihimasok. Ang sumunod na ginawa ko ay siyang bagay na pinagsisisihan ko. Kalahati hanggang 1 oras akong nakatitig sa babae. Base yun sa kalkulasyon ko. Pagkatapos ng oras na yon ay lumipat siya. Mukha talaga itong normal at hindi nakakatakot pero naglalakad siya patungo sa pintuan ng gusali. Habang nakatitig sa akin nun. Habang papalapit ito, kitang-kita ko yung mukha niya. Maganda. Parang German beauty. Pero nakalimutan ko ito. Nang humarap sa akin ang katawan niya. Habang naglalakad nun. Nakasuot ito ng dilaw na damit na may mga disenyong parang sa sunflower. Naaamoy ko ang kanyang pabango. Nakilala ko yung amoy na yun dahil mahilig ako sa mga pabango at naadik ako sa mga ito nun. Nagawa niyang makapasok sa loob ng gusali. Wala kaming elevator. Hagdan lamang nun at maririnig mo ang mga yabag kung may umaakyat nun. Nakarinig ako ng yabag ng paa pero parang malayo siya. Gayunpaman, makalipas ang 1 minuto, ramdam kong palapit ng palapit ito. Hindi dapat ako tumitig sa kanya o tumingin sa balcony. Malaking bata ako. Matangkad. Una kong naisip ay bakit ako matatakot nun. Hindi ko alam na maaari ako maging ganito kaduwag at baliw. Pero hindi ko rin alam kung lalaban ba ako magtatago. Gumawa ako ng isang desisyon. Pinagsisihan ko talaga yon. Parang isinumpa ko yung sarili ko dahil doon. Binuksan ko ang pintuan at lumabas. Nasa harapan ko ang hagdan at nakita ko ang babae na papaakyat sa isa pang flight dahil meron pang 5 at 6 na palapag. Nang makita niya ako ay agad kong sinara ang pintuan. Aakyat na sana siya sa ibang palapag kung hindi ko pa binuksan ang pinto at lumabas nun. Pero wala eh. Nabuksan ko na. Agad akong pumunta sa kwarto at nagtago pero bumukas ang pintuan. Ewan ko, Sir Seth. Hindi ko alam kung nakalimutan ko lamang ilak yon. Gumagala ang babae sa labas dahil bukas ang pinto ng kwarto at kitang-kita ko ang paggalaw ng mga paa niya. Mabilis siyang naglakad na parang nagmamadali nun. Hanggang sa maya-maya pa, nagsimula na itong gumapang. Yung mga mata niya, lumaki ng hindi natural at patuloy siyang naghahanap sa ilalim ng mesa habang gumagapang nun. Hanggang sa nakita niya ako sa ilalim ng kama. Pagkalingon na pagkalingon niya, gumapang ako palabas at isinara ang pintuan nun. Nanatili ako sa likod ng pinto habang nananatiling madilim ang kwarto na ilawan lamang ng lampara. Wala kasing bumbilya tulad sa Pilipinas. Ilang segundong nakalipas ay may narinig akong boses na tinatawag ang pangalan ko at sinabing buksan ko ang pintuan. Boses ni Papa yon. Papalakas ito ng papalakas hanggang sa ang huling narinig ko, sigaw na malapit sa tenga ko. Hindi ko ito pinansin dahil sa tingin ko ay parang may mali din sa pagtawag na yon. Pero paulit-ulit yun hanggang sa narinig ko ang mga yabag na naglalakad palayo at ang biglang pagsara ng pintuan sa may main door. Nang makasigurado akong wala na ito, ay lumabas ako at dali-daling nilak yung pintuang yon. Isinara ang lahat ng balkonahe at bintana.
Pagkatapos ng pangyayaring yon ay sinabi ko sa mga magulang ko ang lahat. Naniwala sila, Sir Seth. Alam nilang seryoso akong bata kaya binalak nilang bumalik sa Pilipinas noon. 3 araw pagkatapos ng insidente, pumunta kami sa airport na mga 1:00 ng madaling araw. 3:00 ang schedule ng flight namin. Nakaramdam ako ng gutom dahil sa masasarap na tsokolate na nakita ko sa paligid ko. At dahil paborito ko yon, binigyan ako ng aking mga magulang ng pera para makabili bago ang flight. Pumunta ako sa isang candy store at naglibot-libot. Pagkakuha ay pumunta na ako sa cashier. Tumingin ako sa kanya. Kapareho niya mga mata ng babae nung isang gabi. Mabilis niya akong hinawakan nun pero agad akong tumakbo nang mapansin kong gumalaw siya. Tumakbo ako pabalik sa magulang ko at niyakap sila nun. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari maliban sa sumakay kami sa eroplano at umupo. Makalipas ang 1 oras, tiningnan ko ang mga magulang ko na natutulog sila kaya nakatulog na rin ako. Nagising ako nang maramdaman kong parang may anino na umaaligid sa bandang itaas. Parang may nakatingin sa akin sa likod ng upuan namin noon. Matutulog na sana ako pero binuksan ko ang mga mata ko. Bumaba ang tingin sa akin, Sir Seth, ng isang matandang lalaki. Namumungay ang mga mata niya. Magkalapit ang aming mga muka. Sa gulat ko ay agad ko siyang binatukan at bumalik siya sa upuan niya. Niyakap ko ang braso ni Mama at hindi na nakatulog noon. Nakarating kami ng Manila at sumakay muli sa Iloilo. Bumalik sa bahay ng lola ko at sinabi ko sa kanilang lahat. Tulad ng sinabi ko, may koneksyon dito ang Dresden Elementary School. Bago kami sumakay ng flight ay pumunta ako sa paaralan 1 araw pagkatapos ng pangyayaring yon. Kasama ang takdang aralin ko. Nakaupo ako malapit sa isang glass window o isang makapal na bintana at sa labas sa isang field o hangout area. Tumingin ako sa labas at nakita ko ang isang matandang babae. Mukha nga siyang German na may puting buhok at balat. Pero ang mga mata niyang namumungay ay nagpabalik sa alaala ko sa babaeng pumasok sa may apartment. Nagsimula siyang maglakad patungo sa main door na may pasilyo patungo sa aming mga silid-aralan. Sa kabutihang palad ay natapos ang klase at nakaramdam ako ng ginhawa noon. Lumabas ako at nakita ko siya. Napakabilis ng matandang babae. Tumakbo siya ng yung mga daliri lamang sa paa ang gamit. Pero para siyang nakatali sa isang lubid, paa lamang ang gumagalaw. Yung parang lumulutang at paa lang ang gumagalaw sa may sahig nun. Umiyak ako at bumakbo pabalik sa classroom. Ngayon ay nakatira ako sa Pilipinas. Pero hindi doon ito nagtatapos. Kung sino man ang nilalang na yon ay sinundan ako pabalik sa aming lungsod. Pakiramdam ko ay isa lamang itong nilalang na may magkakaibang anyo. Naganap ako sa Google ng German mythical creatures, pero wala akong mahanap na sagot tungkol sa nakita ko. Na para bang ang nilalang na ito ay bago at mas nakakatakot kaysa sa anumang alamat. Habang sinusulat kong kwentong ito, patuloy akong nakakarinig ng daing sa labas ng pintuan. Sinulat ko ito sa phone ko sa loob ng kwarto. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin naman ako sinasaktan. At least, hindi pa.